Hi everyone! It's me, Nikay. Today, gumawa nga ako ng study table made in karton. Magte-take nga kasi ako ng exam sa December ng JLPT or Japanese Language Test dito sa Japan. Pag caregiver ka kasi dito sa Japan, kailangan mo mag-exam ng JLPT N3. Isa kasi yon sa requirements kung gusto mo talaga magstay dito sa Japan at magtrabaho ng matagal. Although hindi naman ako magtatagal dito, pero gusto ko lang mag-take ng exam kasi sa Pilipinas magagamit ko din yun. Pag entry passer ka kasi, pwede ka magturo sa Pilipinas ng Nihongo. Pwede ko nga gawing part-time yung pagtuturo ng Nihongo pag umuwi na ako ng Pilipinas if ever nakapasa na ako ng entry. So balik na tayo dito sa ginagawa ko. Gumawa nga ako ng DIY study table kasi nga magre-review na ako para sa exam ko sa December. Matagal ko na nga din gusto mag-review kaso nga lang wala akong study table. Pag nasa bed naman kasi ako nagre-review, maya-maya tulog na ako. Kaya hindi ako makapag-review ng maayos. Kaya ayan, as Miss DIY, charis lang, gumawa na ako ng DIY study table para makapag-aral na nga ako. Sana talaga sapian ako ng kasipagan para makapag-review ako. Para hindi naman masayang yung ibabayad kong 7,000 yen, sana talaga sipagin ako sa pagre-review. Pagkatapos ko nga mag-assemble na pangpaas sa table natin, nilagyan ko na rin yan ng mahabang karton sa ibabaw para talaga magmukhang table siya. And then after ko nga mag-assemble, nagdikit na ako ng wallpaper para naman gumanda siya at hindi magmukhang karton. Ang mga ginamit kong materials dyan, syempre unang-una yung karton, wallpaper, packing tape, and then naggamit din ako ng glue gun. Buti na lang talaga libre yung karton, ang dami-daming sa facilities kaya nakakuha na naman ako nung nakaraan kaya nakagawa ako ng DIY study table. At ayan na nga, natapos ko na yung study table natin. Nagmukha naman nga siyang totoong table at ayan nga, inilagay ko na yung mga libro para matry ko kung talagang kaya naman niya yung mga librong mabibigat at ayan nga, nakatayo pa rin naman siya. Medyo matibay naman yung nagawa ko. At ayan nga, gumawa na din ako ng upuan gamit yung mga natirang karton na ginamit ko dito sa study table. Yung mga natirang karton at mga maliliit na piraso ipinasok ko nga dyan sa loob para naman may pampatibay dyan sa upuan niya. At nung natapos ko nga gawin yung upuan, binalutan ko na din ng wallpaper para bumagay din naman siya dyan sa study table. At ayan na nga, maganda naman yung pagkakagawa ko, hindi naman siya agad na yupi nung inipuan ko. At ayan nga, trinay ko kunyari magbasa kung tama nga lang yung height ng table at ng upuan. At ayan, saktong-sakto nga lang, pwedeng-pwede nang mag-aral. Sana talaga sipagin na akong mag-review para makapasa na ako sa December. First time ko nga lang mag-e-exam ng JLPT dito sa Japan. Na-try ko nga yung sa Pilipinas pero hindi ko alam kung magkapareho lang sila ng exam dito sa Japan. Natuwa naman nga ako sa ginawa kong study table. Bukod sa makakapag-aral na ako, nakatipid pa ako. Diskarte lang talaga ang labanan para makatipid. So lahat nga ng gamit ko dito puro DIY na lang. DIY na cabinet, DIY na shoe cabinet, at ngayon naman, DIY na study table. O diba, maganda naman siya, akalain mo bang karton lang yan? Siyempre, pag magdi-DIY ka, ikaw na ang bahalang dumiskarte para mapaganda ang iyong gawa. Halos lahat nga ng ginagamit ko dito sa aking kwarto is DIY made in karton. Sa gustong gumawa ng ganito, siguraduhin nyo lang na matibay yung karton na gagamitin nyo. Kung nagustuhan nyo nga itong video ko, pa-share and pa-follow na rin po. So ayun lang naman, Jane!